mag-asawang naulila sa mga anak. May mga kwentong hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman ng bawat pusong nagmamahal sa pamilya. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ni Mang Andres at Aling Rosa. Dalawang magulang na hindi naghahangad ng kayamanan, kundi ang muling marinig ang pinakamagandang salita sa kanilang buhay. Ma, Pa. May mga salitang hindi kayang tumbasan ng kahit gaano karaming pera. Isang simpleng, "Kumusta na kayo, Ma? Pa?" ay sapat na upang muling buhayin ang pag-asa ng dalawang pusong matagal nang naghihintay. Lumipas ang ilang linggo. Patuloy pa rin ang tahimik na pamumuhay ni Mang Andres at Aling Rosa. Tuwing umaga, magkasabay silang umiinom ng kape sa lumang terasa. Tahimik. Halos wala nang mapag-usapan dahil paulit-ulit na lamang ang kanilang ginagawa araw-araw. Isang hapon, habang nagdidilig si Mang Andres ng mga halaman, biglang tumunog ang lumang telepono. Nagulat silang dalawa. Matagal na rin itong hindi tumutunog. Dali-daling lumapit si Aling Rosa. Nanginginig pa ang kanyang kamay habang sinasagot ang tawag. "Hello?" Maya-maya, Nabaluha siya. hindi siya makapagsalita. Tinakpan niya ang kanyang bibig. Lumapit si Mang Andres. "Ano yun?" Iniabot ni Aling Rosa ang telepono. Mahina niyang sinabi. Ang bunso natin, Kinuha ni Mang Andres ang telepono. anak, sa kabilang linya. Narinig niya ang boses ng kanilang bunso. "Pa, patawad po." Matagal na katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. "Busy po ako sa trabaho kaya hindi ko napansin. Ang tagal na pala naming hindi nakauwi." Napaluha si Mang Andres. Hindi siya sanay umiyak, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na niya napigilan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Ilang sandali pa, may narinig siyang isa pang boses. "Ma, ako po ang panganay." Kasunod naman, "Ma, nandito rin ako. at maya-maya, Kasama rin po ako." nasa iisang video call pala ang apat nilang anak. Hindi makapaniwalang mag-asawa. Halos sabay-sabay silang nagsasalita. Nagtatawanan, umiiyak. Parang bumalik ang mga panahong magkakasama silang lahat. Biglang sinabi ng panganay, "Ma, Pa, patawad. akala namin sapat na ang pagpapadala namin ng pera. Pero ngayon namin naisip, Mas kailangan pala ninyo ang oras namin." Tahimik lamang ang mag-asawa. Hindi nila alam ang isasagot. Dahil ang gusto lamang nilang marinig ay ang boses ng kanilang mga anak. Makalipas ang ilang araw, may humintong sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Lumabas si Aling Rosa. Hindi siya makapaniwala. Isa-isang bumaba ang apat nilang anak. Kasunod ang kanilang mga apo. Surprise! Tumakbo si Aling Rosa. Mahigpit niyang niyakap ang mga anak. Parang ayaw na niyang bumitaw. Si Mang Andres naman, tahimik lang na nakangiti. Ngunit unti-unting tumulo ang kanyang mga luha. Lumapit ang bunso. Mahigpit siyang yakap. "Pa, patawarin ninyo kami. Akala namin Kapag may naipadala kaming pera,
Sapat na yun. Ngunit mali kami. Mas kailangan pala ninyo ang presensya namin. Ngumiti si Mang Andres Hinaplos ang ulo ng kanyang anak. at marahang sinabi, Anak, hindi namin kayo sinisisi. alam naming ginagawa ninyo ang lahat para sa inyong mga pamilya. Pero tandaan ninyo, Habang tumatanda ang mga magulang, hindi na nila hinihintay ang mamahaling regalo. hindi rin ang malaking halaga ng pera Ang hinihintay nila ay ang pagbukas ng pinto. at marinig ang salitang, Ma, nandito na po kami, puling na puno ng tawanan ang maliit nilang bahay. Narinig muli ang ingay ng mga batang naglalaro sa bakuran. nakita muli sa hapag ang maraming plato. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, muling naging kumpleto ang kanilang pamilya. Minsan, Hindi natin nangamalayang tumatanda na pala ang pating mga magulang, habang apala tayong hinahabol ang pating mga pangarap. kaya habang may panahon pa, Habang kaya pa nilang nguniti, habang kaya pa nilang yakapin tayo, maglaan tayo ng oras dahil darating ng araw na ang lahat ng oras sa mundo ay hindi na sapat upang maibalik ang isang yakap na hindi natin naibigay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito ang inyong napakinggang kwento mula sa Marklin's Gold Crown Designs. Kung naanting ang inyong puso sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow. Ang aming Facebook page Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. upang hindi ninyo mamiss ang susunod na kabanata. Abangan ang part 3. Ang huling habilin ni Mang Andres na habang buhay dinala ng kanilang mga anak. Muli, ito ang Marklin's Gold Crown Designs, kung saan bagot na nagpabago sa kanilang buhay. May mga kwentong hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman ng bawat pusong nagmamahal sa pamilya. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ni ng Mang Andres at Aling Rosa.